ang karugtong ng nakaraan, samantala sa gusali ng opisina ng Lore. Boss, hindi ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Dohee. Ang break time ay extension ng trabaho, sagot ng ating bida, na nakangiti sa babae, at kaakit-akit talaga ang kutis ni Dohee. Sabi ng ating bida sa sarili, Boss, itong weekend ay bibisita tayo sa mom mo, sa probinsya. Ano? Bahagyang nagulat ang ating bida. Iniimbitahan kami ng mom mo. Napaisip ito. At dadating din ng ibang empleyado, bilang kinatawan ng mga kumpanya, sana ay mapanatili ninyong lahat ang inyong dignidad. Sabi ng ating bida, Boss, sa tingin ko kailangan mong paghiwalayin ang negosyo at personal na usapin. Ang paglalakbay na ito ay para lamang sa personal na pagpapahinga. Tama po, Boss, personal po ito. Pagtutulungan namin ang mom nyo, na pumili ng mga halamang gamot at gumawa din ng ilang gawaing sa bukid. At segunda ni Secretary Yu, well, fine, ingat na lang kayo sa kapatid kong kambal. At kung i-underestimate nyo sila, dahil bata pa sila, baka magsisi kayo. Sige, mukha ka nag-aalala ng sobra. By the way boss, subukan mo po ito. Dinala ko ito, mula sa isang bagong tindahan ng cake, nakakabukas pa lang. Sis, gagawa ka yata ng hindi pagkakaunawaan, ha? Anong hindi pagkakaunawaan? Ulit ni Secretary Yu. Masyado kang obvious sa pagkakagusto mo sa ating boss. Sabi ni Dohee, anong pinagsasabi mo? Sagot ni Secretary Yu. Dohee, mas obvious ka, bulong ng ating bida sa isipan. Napansin nito ang pinaglagyan ng cake ni Secretary Yu. Sabi nito na bahagyang napalaki ang mga mata nito. Boss, what's wrong? Sabi ng babae, yung cake plate, pwede ko bang makita ito? Ito ba? Isang plato? Nagtatakang sabi ng Secretary Yu, maging si Dohee, ang akala nila ay yun cake na dala ni Secretary Yu. Ang nagustuhan nito, oo, stainless steel ba yan? Okay, ito ay mula sa isang maliit na negosyo, hindi ito gumagamit ng mga nakakapinsalang glossy coatings, ito ay matibay at kaginhawaan, kaya binili ko ito. Tinitigan mabuti ito ng ating bida, at hindi maiwasan na hindi humanga sa plato. Manager Yu, please mag-order ka ng 1,000 ng mga plato na ito. What? 8,000? Nagtatakang napanganga ang babae, ang abot kayang matibay at classy looking na stainless steel plates. Tiyak na magiging kaakit-akit ito, sa mga mangangalakal sa kabilang mundo. Ang pagbili ng mga ito ng mura, at pagpapalit ng mga ito para sa mamahaling magic stone ng gintong tunog ay perpekto. Sabi ng ating bida sa kanyang isipan, habang hawak ang plateng stainless, samantala, sa Hawaii, sa tabi ng dagat, habang nag-uusap ang dalawang lalaki, haha, kanina ka pa ba? Representative Takeshita, congratulations, sa iyong tagumpay sa kamakailang na pangkalahatang halalan, kasunod ng iyong tagumpay sa halalan sa pagkapangulo, please send my regards to the VIP, Takeshita Nobuo, Presidente ng Korea-Japan Parliamentarians League noong 2008, senior member ng Liberal Democratikong Partido ng Japan, at isang makapangyarihan behind-the-scenes figure. Salamat sa iyong suporta Representative Choi Sang-dok, Presidente ng Korea-Japan Parliamentarian League noong 2008, na tinutukoy bilang isang kingmaker at isang senior member ng National Assembly sa Korea. Ang kanyang nakababatang kapatid ay ang presidente. Narinig kong medyo magulo ang mga bagay kamakailan, nagtagumpay ba ang lahat? Oo, salamat sa iyong pag-alala, ito ay nalutas na. Ito ay palagi ang nakababatang henerasyon na nagdudulot ng gulo. Ang Five Rivers Project ang solusyon sa logistic, water management, at economic issue ng Korea ng sabay-sabay, pero parang hindi nila naintindihan. Magkano? Bakit sinusubukang patalsikin ng isang VIP, na nakakuha ng tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng candlelight na protesta? Ay walang katotohanan, hinawakang nito ang salamin sa mata, bago muling sumagot. Sa totoo lang, you've worked so hard, para sa kapakanan ng mga nakababata, hindi gaanong karanasan sa buhay dapat tayong manatiling malusog at mabuhay ng matagal, hindi ba? Absolutely Representative. Hehe, nais ng aking kapatid na makausap ang kanyang kamahalan na emperador. Ngunit maaaring tumagal ito ng ilang oras, well, bumusina muna ang makakaliwang media at saka bumisita sa kanyang kamahalan,
at please ipasa ang mensahe ng mag-isa. Naintindihan ko, ako mismo ay kamakailan lamang ay nagkaroon ng karangalan na kausapin siya. Ang kanyang kamahalan ay nagpapahayag ng malaking interes sa pagpapaunlad ng pagkakaibigan sa pagitan ng Korea at Japan, lalo siyang nabigla sa mga isyu ng Dokdo at Comfort Women. Oh, no, dapat ay lubhang nakakabalisa para sa kanya, nakakahiyang. Problemayan ang kanyang kamahalan ng ganito, total may dalang dugo ng Baekhyun ang kanyang kamahalan. Sa isang pagkakataon, hindi ba't lahat tayo ay mga anak ng iisang emperador? Eksakto sa tingin ko rin, hindi naintindihan ng mga mangmang na ang Japan ay kapatid na bansa na kasing lapit ng pamilya. Ano ang malaking bagay sa mga may issue, tulad ng inaasahan Representative Choi, ikaw ay may perpektong kahulugan. Nakakainis na makita ang mga taong hindi makatingin sa kinabukasan, dahil sa mga bagay na matagal nang nawala. Representative Choi, well also planning to investigate certain core-ins. Na ang pagkilos ay lumalabag sa interes ng dalawang bansa. Ano, nais namin ang iyong opisyal na kooperasyon. Nako, syempre kailangan iyan, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Sabay yuko ng lalaki, at hindi lang ang National Intelligence Service, at maaari kang gumamit ng kahit anong organization sa Korea. Salamat Representative Choi, kung sino man ang pumipinsala sa interes ng ating mga bansa, dapat silang alisin sabay humalakak ito, hahaha, at dapat silang ganap na maalis. Kung may maitutulong ako, gagawin ko, hindi ba tayo magkakampi, hahaha, at sisiguraduhin kung ikaw ay gagantimpalaan ng malaki. Samantala sa gusali ng lore, pumasok ang ating bida sa isang silid sa kanyang opisina. Humakbang ito, at muling pinagmasdan ang kanyang libo-libong steel plate na stainless, na nakasalansan ng maayos. Kung dadalhin ko ang lahat ng ito sa kabilang mundo at ipagpalit ko sa Magic Stone. At kahit paano ko kalkulahin ito ay isang kumikitang deal. Haha, sabay tawa ng ating bida, lampas sa pera, magbibigay ito ng pambihirang materyal sa pananaliksik. Maaari nitong isulong ang pambansang ekonomiya sa nangungunang top 5 in the world. Ito ay isang walang kapantay na materyal para sa eco-friendly na produksyon ng enerhiya. Ang puso ko ay nagliliyab, habang ngumingiti ito, at maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Agad niya itong tinignan, isang unknown number, bulong ng ating bida. Sino ito? Nang sinagot niya ito, ako, ito, sabi ng nasa kabilang linya, sino ka? Sa Hong Kong, sabi muli ng nasa kabilang linya, sa Hong Kong, bulong na sabi ng ating bida, na nagtataka kung sino ang tumawag, no way, baka si Kay, kaya, buhay ka. Malakas na tinig nito, na napalayo ang cellphone nito sa tenga. Ayos ka lang ba? Nasa Korea ka ba ngayon? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ng nasa kabilang linya, yes, nasa Korea ako, sa office ko. Nasaan ka Kay? Sabi ng ating bida, at mula sa labas ng gusali. Ah, nasa Seoul ako ngayon, sabi ng babae. Ano, nasa Seoul ka? Sagot ng ating bida, at mula ngayon please call me Kim Hanbyul. Si Kay ay nawala na sa kasaysayan. Kumain ka na ba? Tanong ng ating bida. Kakain, nasa labas ako, na kung saan, ang isang kaaway ay dapat ipaghiganti. Hindi ka ba nagugutom? Kalimutan mo na ang pagkain. Ibili mo na lang ako ng inumin. Inumin, ulit ng ating bida. Sa kabilang linya, unemployed na ako ngayon, sabi ng babaeng si Kay. Samantala, matapos makipag-usap ang babaeng si Kay, sa ating bida. At habang hinihintay niya ito, bumalik ako sa Korea pero wala akong kaibigan at pamilya dito. At hindi na rin ako makakabalik pa sa Hong Kong o sa China. Dahil, maaaring habulin ako ng Chinese Ministry of Public Security anumang oras. Pero, hindi na iyan mahalaga, at ayoko nang tumapak pa sa China or Hong Kong muli. Ang aking bansa, at ang aking tinubuang bayan ang the best. Maya-maya ay napalingon ito nang bumusina ang isang sasakyan. Ha, ano bang ginagawa mo? Hindi ba tayo kakain? Kya, opa, tuwang-tuwa na sigaw ng babae nang makita ang ating bida. Opa, na naman, pumasok ka na sa kotse, wow. Isang yata tribe moment, buckle up, matapos sumakay. Wow, ang mahal ng sasakyan na ito diba? Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa isang buhay, opa. Pero, opa mo ba talaga ako? Pero,
Lahat ng binata ay opo, lahat para sa akin. Bakit, ayaw mo ba, ang ginawa ng mga tao sa Hong Kong? At saan mo ba gustong kumain, Japanese o sa Korean? Kalimutan mo na ang pagkain, punta na lang tayo sa isang club. Sabi ng babae, sa isang club, dapat ay kumain muna tayo. Haha, sagot ng ating bida, sino ang gustong kumain bago uminom? Napaka-old-fashioned na iyan, mas mabuting magpuno ng snacks at pagkatapos ay sumayaw sa gabi. Well, kung iyan ang gusto mo, pero wala akong gaano alam na magandang club dito. Sagot ng ating bida, habang patuloy nag-drive ito. Let's grab some snacks then, pero, nakuha mo ba ang severance pay mo? Ano, severance pay? Nagulat na sabi ng babae, bakit parang nagulat ka, di ba? Sabi mo last mission mo na sa Hong Kong, nako, opa mayroon kang isang matalas na memory, nakakuha ko ng 30 million won, medyo kuripot ano, itataya ko ang aking buhay para sa aking bansa, at ang nakuha ko ay 30 milyon lang, at hindi pa yun sapat para magrenta ako ng maliit na studio sa Seoul, bahagyang nalungkot ang babae. So, ano ang balak mong gawin ngayon? I guess, naghahanap ako ng part-time job sa isang cafe, pero, hindi ka fluent mag-English. Oo nga, isa pa high school graduate lang ako. Sa mga araw na ito sila ay tons ng mga bata mula sa mga American universities, speaking with butter-smooth accents. Wala akong pagkakataon, still a former Black Ops agent working at a cafe is a bit, samantala, sa Cheongdam-dam, sa Club K. Sa entrance ng club, sorry, hindi kayo pwede pumasok. Sabi ng lalaking bantay sa entrance ng club, ano, oh, come on, are you ignoring us? Right now, kami ang mga elite na members ng iyong club, sigaw ng nagtatakang mga babae, gumagawa kayo ng malaking pagkakamali, sabi pa nito, I'm sorry hindi pa rin kayo pinapayagan pumasok, sabi ng guard, wow, masyado ka namang nagdidiskrimina sa customer sa isang demokratikong lipunan, pumunta kami dito dahil sa hype, pero ang lugar na ito ay pawala na. Tawagin nyo ang manager nyo. Kailangan ko marinig ang totoong dahilan, kung bakit tayo itinataboy at kung anong criteria, ang gusto nila. At kailangan bang maging VIP para lang makapasok kami? Sino ka sa tingin mo? Sigaw ng dalawang babae, iminumungkahi ko na umalis na kayo, at habang ako ay magalang pa. Ito ay discrimination laban sa kababaihan, edi demanda ko kayo. Sigaw ng dalawang galit na babae, mula sa likuran nito. Maaari bang tumabi kayo saglit, nagulat ang dalawang babae, sa sinabi ng ating bida sa likod. Ano, kami ang nauna dito, sino bang mga ito? Agad lumingon ang dalawang babae sa ating bida, at napatulala ito. Oh, my, no way, ikaw, he's so gorgeous. Napakurap-kurap na tingin ng dalawang babae, at mula sa loob ng bar. Hiyang Nim, tawag nito na agad tumakbo ito, Hiyang Nim. Muling tawag nito na agarang pumasok sa isang silid. Hiyang Nim, nandito siya, sigaw ng lalaki, nandito sino? Sagot na nagtatakang, lalaki, Club K's owner, isang karangalan po na makasama kayo sa aming Club K. Sigaw na sabay-sabay na yumukong mga lalaki, sa harap ng ating bida. Bakit nila ginagawang big deal ito, bulong ng ating bida. Meron ba kayong available ng private room? Sasamahan po namin kayo sa VVIP room natin. Sigaw ng nakayukong mga lalaki, opa, player ka naman diba? Nakangiting sabi ng babae, ito ang unang official visit ko, dito. Masasabi mo lang na ilang beses ka nang nakapunta dito. At hindi ako ganun kakitid, maya-maya ay pumailanlan ang masayang tugtog. Nagdatingan ng ibang mga kilalang tao, at nagsayawan ng iba. At isa na doon ang ating bida na kasama niya si Kay. At habang sila ay nakaupo, opa, nakakamangha ang lugar na ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa mga club sa Hong Kong. Tuwang-tuwa na sabi ng babae, wow, ito ay hindi totoo. Kung nandirito si Tasha, mawawala siya, bulong ng babae. Habang papunta sila sa silid ng VVIP, dito po ang daan, please pumasok na po kayo, ako po si Noah. Ang inyong host po ngayon gabi, isang karangalan po ang maglingkod sa isang VIP, it's prefer some appetizer for dinner, also bring a fruit platter, at para sa mga inumin, magdala ka ng single malt whiskey,
at malamig na wine and beer, at hindi mahalaga ang presyo. May Dom Perignon ka diba? Ihahanda ko po ito kaagad, agad. Inabot nito ang malaking halaga ng pera. Well, mag-enjoy po kayo ng tahimik without any bookings. At syempre siguraduhin na mayroon kayong isang komportableng gabi. Muling nagsalita ang boses, nakuha ang karma points. Opa, pupunta muna ako sa stage, sabi ng babae na bahagyang napapasabay ng indep, sa tugtog. Habang ikaw ay matino pa, sambit nito habang napatingin ang ating bida sa babae na papunta sa stage na natatanaw lang mula sa magarang silid ng VIP. At mula sa magarang silid at sa nakahanda mamahaling alak at snack at prutas. At habang nakaupo ang ating bida, makikita ang dalawang tao sa may pinto. Mag-enjoy po kayo sa oras. Oh, sino ang babaeng yun? Napatingin ang ating bida sa dalawang lalaki, agad tumayo ito at naglakad palapit. Ang galing niyang sumayaw, ang ganda niya at kahanga-hanga. At sobrang kaakit-akit, may nakakaalam ba kung sino siya? Sabi ng dalawang lalaking nag-uusap, habang makikita sa mapang akit na sayaw, ang babae. Oh, iyan ay ilang kahanga-hangang pagsasayaw, singit ng ating bida mula sa likod ng dalawang lalaki. At, agad iginala ng ating bida ang kanyang mga mata. Sa paggala ng mga mata nito ay may napansin siyang lalaki. Ha, sino ba yon? Bastards na iyon, bulong nito. Nakita nito ang lihim ng ngiti ng lalaki, sa dance floor. Hindi ito Hong Kong, ito ay Gangnam ng South Korea. Bulong ng ating bida, at habang sumasayaw si Kay, ay lumapit ang lalaki at hinawakan ang balakang ng babae. Hey, bakit mo ginagawa ito? Itigil mo ito, hoy, hoy. Sisiga ako, itigil mo ito, bahagyang sigaw ng babae, na lalong naging mapusok ang lalaki. Stop it, malakas na tili nito, sa aking teritoryo, may tungkulin akong protektahan. Si Kim Hanbyo, bulong ng ating bida, habang tinignan ng masama ang lalaki.